ang description ko dyan, crocodile out, alligator in. Ang unang tanong dyan last week nagpalabas sila. Ang ganda-ganda, mahal na mahal ng Pilipino si Romualdez. No? Ang taas-taas ng rating, ng trust rating, ng approval rating. Kung ganun pala, ba't siya nag-resign? Mahal pala siya ng Pilipino di ba? Approve pala siya ng Pilipino, ba't siya nag-resign? As speaker. Pero kung nag-resign siya bilang mambabatas, iba yun. Hindi naman siya nag-resign Nag-resign siya as speaker, kunyari. Pero ang pinalit, kasamahan din nila. Marcos Boy din Kita mo nga, nag-meeting muna si Marcos at si Romualdez para malaman ng sino ang papalit. Tapos nung nagkasundo na sila, si Boji ay papalit, okay na. Saka pa lang siya nag-tender ng resignation. Di ba? Bilang speaker. But he did not resign as a congressman. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kasunod ng pagbibitiw ni Congressman Martin Romualdez at pagkakatalaga kay Isabela 6th District Representative Faustino Boji D bilang bagong House Speaker. Paliwanag ni VP Sara, kabilang pa rin sa iisang grupo ang bagong speaker dahil konektado umano ito sa pamilya Albano ng Isabela na matagal ng kalyado ni Romualdez. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez sa kasal ng anak ng isang senador. Nakasama ko sila at doon ko nalaman na matalik sila na magkaibigan. Sa kampanya, sa pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. Dagdag pa ni VP Sara, dapat ay hindi hinahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makalabas ng bansa ang ilang kongresista sa gitna ng mga issue ng katiwalian at maanumalyang flood control projects. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad at lahat nung kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Ayon sa pangalawang Pangulo, nasa gitna ng mga nangyayari, wala aniyang katatagan sa mga institusyon ng gobyerno at patuloy itong naaabuso. Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains, no? Hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. Dagdag pa niya, hindi nagtutugma ang reaksyon ng Pangulo sa dapat niyang gawin, bagay na nakakaapekto sa ekonomiya at sa direksyon ng pamahalaan. Kaya really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro.
Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Kung nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. Sir Argel of Jenny. Sir? With the recent change ng liderato ng Senate at saka dun sa Congress, how do you see the stability ng Congress ngayon sa pagpapalit pa rin ng liderato? Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains. No? Hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. Even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Kaya really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Hindi yung mga maliliit na sinasabi mong 10 kilometers na daan. Hindi yan gusto natin makita, no, sa ating pamahalaan. Mga maliliit na kung saan-saan nilagay, yung iba hindi pa talaga nilagay, nawawala pa, yung iba substandard pa. Hindi ganyan na klase ng mga projects ang gusto natin na nakikita sa bayan. Nanliligaw sa inyo for the next election? O lumalapit sa inyo? Ang masigasig talaga at ano sa tawagan kana intense yun is PDP. Halos linggo-linggo nila ako kinakausap at iniimbita na sumali sa partido nila. At naisip ko, tama na rin siguro yun na na hindi na ako sumali ng partido pagkatapos ko umalis ng lakas. That way, hindi ako kailangan makipagplastikan sa mga politiko.